DZRV, katugon ng ating bayan, tumitinding, tumitinding sa katotohanan. Sandigan ng katotohanan. Nag-uulat saan mang sulok ng mundo. Ako ang inyong lingkod, Gion De Leon. At ako naman si Nicole Doong. Ang tagapaghatid ng balitang garantisado, Bagong-bago eksklusibo, at patok sa inyong mga radyo. lahat yan dito lang sa Radyo Tindigenyo. Ang oras ngayon, 1 minuto matapos ang 3 ng hapon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Taguig City LGU, inilungsad ang handog titulo program. investigasyon ng komite, tinanggihan ni VP Sara. Una sa balitaan, Taguig City LGU, inilungsad ang handog titulo program. Michael Padayhag, ibalita mo. Inilunsad ng Taguig City Local Government Unit ang handog titulo program nitong Lunes sa Barangay New Lower Bikutan. Layo nitong padaliin ang proseso ng pagmamay-ari ng lupa at makatulong gamit ang pondong susuporta sa mga programa ng Taguig. Samantala, nakatanggap ng titulo ang mahigit 100 Taguigeños batay sa Executive Order 70 na pinasalamatan naman nila. Michael Padayhag, nag-uulat. Investigasyon ng komite, tinanggihan ni VP Sara. Lutariktikan, idetalye mo. Tinanggihan muli ni Vice Presidente Sara Duterte kanina ang investigasyon ng komite ukol sa pagbabanta niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamilya nito. Giit pa niya, inabisuhan siyang magkansila para sa isang Thanksgiving party kasama ang media. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon sa paglabag nito sa batas cybercrime at anti-terrorism. Sandigan ng balitaan, lutariktikan. At susunod, dating South Korea Defense Minister Kim Yong-hyun arestado. Shoreline at hanging amihan magpapaulan sa Luzon. Lahat yan sa pagbabalik ng Radyo Tindigenyo matapos ang isang paalaala. Bes, ayoko na pumasok! Bakit naman? Di ba first day of school natin bukas? Dapat nga maging excited ka. Baka maiba yung trato nila sa akin dahil PWD ako. Sasabihin nilang iba ako sa kanila. Beshi, dapat mong malaman na Ikaw ako, parehas tayo, kahit tayo'y magkaiba. hindi ka isang person with disability. Isa kang taong with disability. The best talaga kayo! International Day of PWDs, nagbibigay tibay at katatagan para sa mga taong may kapansanan. Mga bestie, pagtrato sa isa't side gawing pantay patungo sa makulay na buhay. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo Tindigenyo. Balik sa balitaan. Dating South Korea Defense Minister Kim Yong-hyun arestado. Para sa karagdagang detalye, Daimler Francisco, ibalita mo. Inaresto kahapon si dating South Korea Defense Minister Kim Yong-hyun kaugnay sa pagpapatalsik kay President Yoon Suk-yeol ng South Korea. Sangkot si Yong-hyun sa insurrection duties at pag-abuso sa kapangyarihan ni President Yoon na nagdeklara ng martial law sa bansa. Gayunpaman, humingi siya ng tawad sa South Korean citizens at sinabing ginagawa lamang nila ang mga utos sa kanila. Daimler Francisco mula sa Radyo Tindigenyo. Samantala, Shoreline at hanging amihan magpapaulan sa Luzon. Para sa ulat panahon, Liban Doloso, ibalita mo. Maaapektuhan ng ilang bahagi ng Luzon bunsod ng hanging amihan at shoreline ngayong araw ng Miyerkules ayon sa Pag-asa. Dagdag pa rito, tutumbukin ng shoreline ang kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon at maaari namang tamaan ng hanging amihan ang Northern Luzon at mga natitirang bahagi ng Central Luzon. Samantala, asahan naman ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng Eastern Visayas dulot ng Easterlies. Levan Doloso para sa ulat panahon. At dito nagtatapos ang ating 5 minutong balitaan. Para sa balitang garantisado, ako si Gion De Leon. At ako naman si Nicole Doong. Ito ang
DZRB 64 kHz. Radyo Tindigenyo.